Mabuhay, Oh, abang-abang na naman siya. Ulit from the top. Mabuhay, mabuhay. Lahat ng mga munting bagay na namatay sa haplos ng aking mga kamay. Lahat yan mabubuhay. Maganda po ako ngayong araw sa inyong lahat. Ako po si Binibining Kararas Parapsa na nagmula sa barangay Kinalabit ng Kabit, Kawit, Cavite. Charot. But speaking of Cavite, yes, mga Caviteño po ang makakakulab ko for today's video. Actually, kanina pa po silang nasa baba ng accommodation namin. 30 minutes na silang nag-aantay para sunduin ako pabalik sa damam. Pero wala akong pakialam kahit magantay kayo dyan. Mag-intro muna ako. Char. Ang usapan kasi talaga namin, alas 5 ng hapon, magkikita-kita sa Ramania, doon ako susunduin. Kaso alas 4 pa lang, bigla ba naman mag-chat? Andito na daw sa baba ng accommodation namin, di pa ako nakakaligo. Itong mga Kabitenyo na to, labo ka usap, pabago-bago. Charot, baka na-excite lang naman talaga sila na makita ako kasi first time po talaga naming magkikita-kita ngayon. So eto na, sa pagpapatuloy ng aking paglalakbay sa Damam, samahan nyo akong i-explore ang Moray Kabat Damam Mountain Park. Magmula sa night view hanggang sa day view. Yes, ipapakita ko sa inyo ang mga tanawin dito na parang si Marie. Araw-gabi, walang panty. Charot, simulan na nga natin. Huh? So hello mga impactitas at mga ka-vertebrate. Dahil nga sa may mga sumundo na sa akin na merong sasakyan, hindi ko na kinailangang sumakay pa sa Eastern Region Bus papuntang Damam. O diba, nakatipid pa ako ng 3 reals. Sayang din yun, pangkainan namin. So bago po kami tuluyang luluwas talaga. Kala mo naman kung ang layo-layo. Kumain muna kami dito sa may Rahmania bago tuluyang bumiyahe papuntang Damam. Sila po yung dalawa kong kasamang Caviteño, si Matt Evans at si Kuya Gerald. Gerald na naman, Diyos ko, ang dami palang Gerald sa mundo, no? Kala ko pa naman, 2 lang, 3 pala. At dahil alam ko din naman na malandi ka, parang ako, i-follow mo na yung mga page nila, wag ka nang mahiya. Mga pogi yung mga yan, di ka mabibigo, sinasabi ko sa'yo. Medyo malabo nga lang kausap, charot. Oy, pahiya-hiya pa tong si Evan, gusto naman sumama sa vlog. So umalis din po kami agad, di na kami nagtagal kasi di naman kami dito magbablog. Habang naglalakad kami dyan ay nadaanan po namin si Kabayan, Nolly Di Castro. Charot. Shout out na lang po sa iyo, di ko na natanong pangalan mo, pagpasensyahan mo na at nagmamadali po kami talaga. Bago kami pumunta sa Dama Mountain Park, dumaan muna kami dito sa may King Fahad Specialist Hospital at huminto kami syempre para sana sunduin si Hesam Life dito sa Farm Supermarket. Di ko na nabidyohan kasi baka bawal at hindi rin siya pinayagan na makapag-out ng maaga. Kaya kami na lang 3. At ayan na po ang Al Moray Kabat Mountain Park, Damam, Saudi Arabia. Pasado alas 7 na po kami dumating kaya madilim na. Ito kasing si Evan may sakalapati kung mag-drive. Laging naliligaw ba? Lapit-lapit lang Inabot pa kami 30 minutes para makarating dito. Paano ba kasi liko ng liko kung saan-saan? Kahit di pa dapat likuan, liliko agad. Kapag dapat ng likuan, lalampasan naman. Diyos ko, kung di ka lang pogi, sisigaw na talaga ako ng stop the car. Taxi na lang ako papunta dito. Charot lang, yan na naman kayo. So tapos ko ng videohan si Gerald pumasok, so ako naman. Wala pong entrance fee ang park na ito. Open siya for public. Kahit sino pwedeng pumunta, wag ka lang magkakalat ng mga basura. May mga gate ito, isa na tong pinasukan namin. Lagi naman siyang bukas, tapos parang wala namang security na nagbabantay. Kaya tingin ko pwede namang pumunta dito anytime. Pagpasok mo sa loob, ganyan na yung mga makikita mo. Mga bundok, syempre, mountain park nga diba? Malayo pa lang, kitang-kita mo na yung mga bundok kasi naka-highlight na siya. Dahil doon sa mga pailaw sa paligid niya na tumatama doon sa mga bato, kaya kitang-kita mo yung mga rock formations talaga. Akala ko nung una guys, man-made lang ang park na ito. Kumbaga parang binuhat-buhat lang ba yung mga bato na yan, tapos pinatong lang dyan. Kaso nung nagtanong-tanong ako, tapos nag-research na rin, hindi pala. Dati nang meron yung mga weathered rock formations na yaan due to natural process and phenomena. O diba? Minold na lang nila, inukit-ukit, ganon, para magkaroon ng maganda-gandang shape at texture.
Parang ganyan sa nakikita nyo, oh, di ba? Ang ganda, para kang nasa Palawan. Wala nga lang mga paniki dyan. Oy, maganda magpicture dyan guys sa kinatatayuan ko ngayon. Tapos tinaniman ng mga halaman, mga puno, ganon. Nilagyan ng mga upuan, playgrounds para sa mga bata at jogging trail. Kaya ayan, naging park na siya. Ang nagustuhan ko dito guys kapag gabi, kahit na madilim at hindi mo masyadong kita yung view, kitang-kita naman yung mga magagandang rock formations dahil doon sa reflection ng ilaw. May pagka Judas Cave style ba? Yung mga bato lang sinasabi ko dito ha, hindi ko sinasabi yung buong ambience ng park na ito. Baka mag-expect kayo, isipin nyo nasa Judas Cave talaga kayo. Pero alam nyo sa totoo lang guys, napaka-underrated ng park na ito. Promise. Ilang beses ko na kasing nadaanan ito noon kapag pumupunta ako sa Dammam. Kaso ang nakikita ko lang, pag nasa labas kayo para lang bato, naaakyatin mo, ganun. Pero kapag pinasok mo na siya talaga, ay iba din. Hindi siya pangkaraniwang pasyalan guys. May pagka-historical yung ambience. Marami ka madidiscover na magagandang mga pwedeng pagpapicturan. Very Instagrammable ba, sabi ng mga Gen Z, ganon. Lalo na kapag magaling kumuha yung kasama mo, hindi blurred, at magaling maghanap ng tamang anggulo, ay Diyos ko, makakalimang album ka dito, sinasabi ko sa iyo. Maganda sa gabi magpicture kapag high definition yung dalawang camera or mas maganda kapag DSLR. Kasi madilim siya talaga. Ang mga may ilaw lang ay doon sa mga gilid-gilid ng bundok. Kaya kung nakikita ninyo ngayon, hindi ako umaakyat doon sa pinakaitaas, diba? Kasi natatakot ako, hindi ko masyado makita yung mga pwede kong tapakan dyan. Madilim nga kasi, mahirap na. Wala naman sasalo sa akin kapag nahulog ako eh. Ay, may nakaabang na pala sa baba para saluhin ako, charot. Sa ngayon ay sisimulan ko na po itong i-explore ano. Kaya tara at samahan nyo akong maging mapagmasid, mapagmatsyag at mapangahas sa pagsisiyasat sa mga kasong aming tinututukan dito lang sa Scene of the Crime Operatives. Naging soko, pero bakit naman parang hindi si Gas Abelgas? Si Tiagong akyat yata yan. Uy! So bumaba ulit ako ano, kasi gaya nga ng sabi ko, ayoko talagang umakyat sa pinakataas, madilim. Matalisod pa ako dyan, yan pa ikamatay ko. Abangan nyo na lang sa dulo yung morning view kasi aakyatin talaga namin yan ni Hesam Life. So isa lang napansin ko dito ano, habang ginagalugad namin ang park na ito ngayong gabi, yung reflection ng anino ko man, sus Mariosep, mukhang alien ba? Ba't ganun? Nakakatakot naman ito, oy. Baka naman alien talaga nag-ukit ng mga bato dito, charot. O diba nag-isip ka? At hanggang ganyan lang po ang nagawa kong paggagalugad sa mga kasulok-sulukan ng bato na kasi nakakatakot. Baka andyan si na Bess. Alam nyo na, tuklawin pa ako ni Rattle Bess. Madilim pa naman, mahirap na. Magaling pa naman magtago yung mga ahas na yaan. Mga magagaling magbalat kayo, nagtatago sa mga buhangin. Diba? Yung iba kakulay pa ng mga bato. Di ko naman sure kung meron talagang ahas dito, pero iba pa rin naman yung nag-iingat, diba? Sa opisina nga, ang daming ahas. Paano pa kaya yung mga masusukal na lugar tulad nito, diba? Ito namang sunod naming pinuntahan, ewan ko kung saang banda na ito. Parang nililigaw na yata ako ng dalawang kabitenyo na ito ha. Mukhang may balak kayo sa akin. Charot. Naiihi na daw kasi si Evan. Kaya naghahanap kami kung saan pwede. Sabi ko, kahit sana lang dyan, di ko man yan titignan. Basta humarap ka lang sa akin para matakpan kita at walang makakita. Charot, para-paraan ng bakla, ha? So, dito sa lugar na napuntahan namin, kita mo na yung McDonald's. Magkatapat lang kasi sila nitong Mountain Park. Actually, isa po yan sa mga palatandaan para di kayo maligaw pag napunta kayo dito. So, tuloy lang kami sa paglalakad, ano, kahit pawis na kasi ang init-init. Ito namang dalawa na kasama ko, parang walang kapaguran. Basta makagala, ano. Buti na lang talaga, maganda yung view na pinagdalhan nyo sa akin. Dahil kung hindi, naku, baka pagsisihan yung nakipagkulab kayo sa akin. Charot. Mahaba kasi ang mountain park na ito, guys. According to my research, nasa 2 kilometers. Ewan ko lang kung totoo, di ko man nasukat. Hanggang sa makarating kami dito, sa medyo open field na siya na lugar. Tapos yung mga bundok niya, hindi na masyadong matarik, madali na akyatin. Ang napansin ko dito, guys, parang ganito yung hideout ng mga taong lobo. Nung lalabas na yung pulang buwan, di ba? Kung napanood nyo yun. Kung hindi, wala akong pakialam. Bahala kayo kung di nyo mag-gets. Ala, sino yan? Ba't may tao sa taas? Anong ginagawa niya? Nagme-meditate yata. O hayaan na, wag na istorbohin. So, hindi po talaga ganun kita yung overlooking view dito sa taas kasi nga madilim. Hanggang sa umuwi na kami. At habang kami ay naglalakad pa uwi, sa gitna ng kadiliman, may nakita kaming nakaputi na naglalakad sa may malayo. Diyos ko, naging si Sir Caro na yata ako. Pati mga ligaw na kaluluwa, na-explore na namin. Charot. Saudi yan, oy, normal lang yan dito. Kung sa Pilipinas, makakita ka ng nakaputi o di kaya nakaitim sa gitna ng dilim, Diyos ko, magsisitakbuhan kayo. Pero dito, normal na lang yan, oy, sa amin. Kasi ganyan talaga kasuotan
nila. Kaya mahirap dito i-differentiate kung ano yung multo at totoong tao. Sabi nga nila, 'di ba, 2 daw sa 10 na tao na nakakasalamuha mo araw-araw ay ligaw na kaluluwa o di kaya espiritu. Pero dito sa Saudi, hindi yan applicable. Oy, di uso yung ganyan dito. So tara na nga nang makauwi na at makapagpahinga. Diyos ko, pawis na pawis ako. Itong mga kabitin nyo na to, ang hilig sa mga gala-gala talaga. Nakakaloka kayo. O siya, salamat ha, Evan and Kuya Gerald. Sa totoo lang, one of my best experiences ang vlog na ito. So kinabukasan, iba na kasama ko, syempre bumalik kami dito ni Hesam Life para ipakita sa inyo ng maliwanag ang mga tanawin dito sa Moray Kabat, Damam Mountain Park. Kaso bigla kong napansin, 9 minutes na pala itong video ko. Nasa kalahati pa lang ako. So paano ba yan? See you on part 5 na lang ano. Maraming salamat po sa panonood.